Tinawag na ipokrito ni Pangulong Duterte ang European Union kasunod ng pagkondena ng EU sa di-umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas. Samantala, sinabi ng Pangulo na bagamat hindi raw masasabing direktang sangkot sa drug trafficking si Senator De Lima, hinayaan daw niya itong mangyari nung siya'y Justice Secretary pa. Live mula sa Davao City, may report si Salima Refran. Salima. Jessica, binanatan nga ng Pangulong Rodrigo Duterte ang European Union sa kanyang talumpati sa pagtitipon ng mga local government officials dito sa Davao City. Jessica, napamura at napa-dirty finger pa nga si Pangulong Duterte sa European Union sa naging pahayag kamakailan tungkol sa umano'y mga extrajudicial killing sa bansa. Ito raw ang naging reaksyon ni Duterte nang mabasa ang condemnation daw sa kanya ng EU. Ayon kay Duterte, atonement daw ito para sa mga kasalanang nagawa ng mga bansa ng EU sa nakaraan. Ginawa raw strikto dahil may guilt feelings daw ang mga bansang ito. Tanong ni Duterte, sinong pinatay daw niya, assuming na totoo ito. Mga kriminal daw ang nilalabanan niya at hindi siya nag-exterminate ng mga lahi. Bawi pa ni Duterte sa EU, ilan na daw ang pinatay nila. Inulit din ni Duterte ang Balangiga Massacre kung saan maski mga bata ay pinatay. Tinawag din niya na ipokrito ang EU dahil sa mga nagawa noon ng mga bansang Europa, sa Middle East at sa mga mamamayan nito. Narito ang pahayag ni Pangulong Duterte. Nabasa ko yung EU condemnation sa akin. Sabihin ko sa kanila, you're doing it in atonement for your sins. Ginawa nilang stricto dahil may guilt feelings yan sila. Tako ako dito. Ano? Sinong pinatay ko? Assuming it to be true. As again, I repeat it. You. Jessica, paliwanag pa nga ni Duterte, wala naman na batas na nagsasabi na illegal yung pagbabanta niya sa mga kriminal, lalo't wala naman daw siyang pinapangalanan. Dagdag pa niya, hindi raw siya aatras kahit nga merong international criticism. Samantala, Jessica, sinabi naman ng Pangulong Duterte na nakita raw sa pagdinig kanina sa Kamara na unfair na sabihin na sangkot talaga sa drug trafficking si Senator Laila De Lima. Pero dahil nga raw sa pagkaka-implicate naman nung kanyang driver at ng undersecretary ng DOJ ay pinayagan daw ni De Lima ang kalakalan ng droga sa Bilibid. Jessica. Okay, so Salima, what the President was saying is hindi lusot o hindi ligtas sa accountability si Senator De Lima? Jessica, I'm sorry, can you repeat your question? Kasi hindi pumapasok ng maayos yung mga tanong mo sa akin. Okay, so the President was trying to say na hindi lusot o ligtas si Senator De Lima sa accountability kahit sabihin niya na she didn't know na itong mga allegations was being done by her driver or whoever in her staff, kahit sabihin niya na hindi niya alam at these people were acting independently of her. The President was saying accountable pa rin siya. Ganun ba yung statement niya? Yes. Yes, that is correct, Jessica. No? Parang although unfair sabihin na direktang ayun nga, na involved sa drug trafficking si Senator De Lima, dahil nga doon sa pagkaka-involve naman nung kanyang driver at nung isang DOJ Undersecretary si Yusek Baraan, ay pinayagan daw ni Senator De Lima na mag-prosper yung drug trade sa loob ng Bilibid. Jessica. Correct me if I'm wrong, pero mula nung lumabas yung allegation sa Senate hearing from Matubato, parang ngayon lang nag-comment directly si President Duterte no on this on Senator De Lima. Salima? Okay, I think nawalan po tayo ng Jessica. Yes. Narinig mo ba yung tinanong ko sa Lima na parang ngayon lang, no? Correct me if I'm wrong. Jessica, yung tanong? Tama ba yung sinabi ko na ngayon lang nag-comment si Pangulong Duterte kay Senator De Lima after yung medyo explosive na allegations ni Matubato sa Senate hearing last week? Okay, mukhang wala na po tayong malinaw na komunikasyon kay Salima Refran. Maraming salamat sa iyo, Salima.